Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord! God bless po, beloved preacher Joey Mancera. Praise the Lord. Bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng banal at dakilang salita ng ating dakilang Diyos, ay pumunay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Opo, dakilang mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Kristo, kami po'y nagpapaabot, malapay noon, ang aming dakilang pasasalamat sa iyo, sa iyong dakilang paglangis, malapay noon, sa iyong mga banal na gawain, sa lugar nito, malapay noon, sa bawat bahagi, malapay noon, na aming pagdiriwang, malapay noon, ang dakilang kabutihan, sa outreach na ito, malapay noon, hallelujah, maraming salamat, malapay Jesus, hallelujah. Ganon din, malapay lalo tikit namin pinapasalamatan ang banal na Espiritu, minsan ang paipinadabasabot sa amin, malapay noon, hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilain, malapay noon, hallelujah. Bago lahat sa panguwat pala namin ang ginagala, Pastor, praise the Lord. Sa aming pag-aaral ni Dakilat Banal na Salita, malapay noon, bago na kami pimisahan ng pahumiling kapatawaran. Sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala, malapay noon, lubusan niyo pong patawarin na bawat sa amin. Ang iyong banglikod, malapay noon, sa ganang akin, wala pong magagawa, malapay noon, turuan niyo po tulungan, malapay noon, hallelujah. Na may bahagi, malapay noon, yung mensahe sa hapon ito, malapay noon, maging sa lahat, mga kapatiran naririto, ipaunawa sa kanila, malapay noon ang kahalagahan, malapay na paglilingkod sa iyo, malapay noon. Sumaamin ka po, malapay noon at sa iyo mga kapatid pangamalapay Jesus, aming sama-sama sinasaway lahat na mahadlan sa magkalikitnaan. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpak po na nagdiriwang mga minamahal ng 20 years of God's goodness. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. Alam po natin, mga minamahal, na it has been a long celebration of the goodness of our loving God. Amen. Nagsimula po ang banal na gawain ng alas 12 po ata, mga minamahal. Hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, ay naririto pa rin tayo, mga minamahal, patuloy na naglululhati, itinataas ang dakila at marangal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga baguhan, mga minamahal, ngayon lang po ito, mga minamahal, na ganito kahaba ang ating pagpupuri dahil nga po, espesyal ang araw na ito na ating ipinagdiriwang sa lugar na ito. Everybody shout, praise the Lord! Bakit po espesyal, mga minamahal? Simula po ng pag-aawitan po natin, mga minamahal, nadarama po natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Tanda lamang, mga minamahal, na nasa sa atin ang presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Nasa sa atin, mga minamahal, ang kapangyarihan at mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And I give double honor and respect to the man of God, prophet of our loving God. Praise the Lord, our beloved pastor, Evangelist Wildy Almeida, our dear Papa, praise the Lord, na nagbibigay po ng pagbati din po sa inyo ng happy 20th church anniversary. Praise the Lord, hallelujah, sa dako po ng Santa Maria, Bulacan, praise God. And we always remember and cherish po the blessed teachings and memories of our beloved assistant pastor, Lina C. 20th church anniversary sa dako po ng Santa Maria. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. And once again, welcome to the royal family of God, sa lahat po ng mga datihan, mga kapatiran na naligtas mula po sa pagsisimula ng banal na gawain sa lugar na ito. At maging sa lahat mga kapatiran na naligtas pa sa mga Bible studies, sa mga gawain sa dako po ng Angat, sa dako po ng Puntol, mga minamahal, na kung saan nagkaroon din po ng mga banal na gawain ng mga panahon iyon hanggang sa lumipat ang banal na iglesia sa lugar ng Santa Maria. Pagpalain po kayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa lahat po ng mga bisita. Amen. Praise the Lord. Kayo po ay, kami po ay nagagalak na inyong pong pinaanyayahan ang dakilang pagtawag po ng ating dakilang Diyos sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At makinig lang po tayo ng maina, mga minamahal, dahil lahat po ng mga bagay na inyong narinig, lahat po ng mga patotoo, mga mabubuting bagay na ating mga narinig kanina, mga minamahal, lahat po yan ay makakamten din po natin. Amen? Amen. Wala po tayong ibang narinig kanina, mga minamahal, mula sa umpisa ng banal na gawain, mga minamahal, kundi ang pagpapahayag ng abundance of the Lord in our life. God's abundance, or the abundance of God in our life. Simula nang tayo ay nag-awitan, mga minamahal, wala tayong ibang dinideklara kundi, mga minamahal, ang kasaganahan ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Hanggang sa nagpahayag ang bawat kapatiran, bawat kaluluwa na niligtas sa banal na misteryong ito, mga minamahal, walang ibang ipinapahayag kundi, mga minamahal, ang kasaganahan ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, or the abundance of God in our life. Everybody shout, praise the Lord! Amen?
Kaya lahat po ng mga yan, mga minamahal, kung tayo ay magpapatuloy at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung tayo ay magtitiis hanggang sa kawakasan, mga minamahal, anong pangako ng ating dakilang Diyos? Ibibigay sa ating, mga minamahal, ang kaginhawaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen? Dahil yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. Kaya po siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Amen? Siya bilang Ama, mga minamahal, Espiritu, mga minamahal na banal, hindi nakikita, mga minamahal. Siya ang makapangyarihang Diyos, Ama, mga minamahal, may likha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Dahil sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, mga minamahal, mula nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga minamahal, gumawa na ng plano o dakilang plano ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang sa ganon, mga minamahal, ay magkaroon pa rin ng kaginhawaan ang pamumuhay o ng pamumuhay ang mga tunay na mga anak ng ating dakilang Diyos. Anong ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kanyang ibinigay ang kanyang sarili, mga minamahal, in the form of Son, mga minamahal. Or the Son of God, mga minamahal. Subalit yan ay ang kanyang sarili mismo, mga minamahal. Ang kanyang ipinahayag, mga minamahal, ang kanyang pagkatao, mga minamahal, sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. The great God, the holy God, mga minamahal, ay nagkatawang tao, ipinanganak sa lupa, mga minamahal, na bayubay at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Bakit ginawa ng ating dakilang Diyos yung mga bagay na yan, mga minamahal? Upang sa ganoon, mga minamahal, ay makamit natin ang kasaganahan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Amen? Unay po muna natin, wala po sa ating konteksto, mga minamahal, wala po sa ating talata, mga minamahal. Ang titulo po ng ating pag-aaral sa gabing ito, mga minamahal, a celebration of spiritual abundance. Amen? Pagdiriwang ng spiritual na kasaganahan. Amen? Wala tayong ibang pinagdiriwang dito, mga minamahal, kundi ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang kasaganahan na meron tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Sabi nga ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Amen? That thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Amen? Sa Tagalog, manamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay. Sabi ng Banal na Kasulatan, lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Maging ang ating pangangatawan, mga minamahal, ay pagpalpalain din ang ating pinakamamahal na Panginoon, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang magandang hangarin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kundi tayo ay guminhawa sa ating pamumuhay. Dito pa lang sa mundo, mga minamahal, ay bibigyan na tayo ng kaginhawaan ng ating dakilang Diyos. The Lord wants us to succeed in this life. He wants us to prosper in all things, our family, our relationship, in our communities. The Lord wants us to prosper, even as thy soul prospereth. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, even as thy soul prospereth. Kung wala, mga minamahal, ang paglago ng ating kaluluwa, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi natin makakamit. Yan ang ibig sabihin, mga minamahal, even as thy soul prospereth. He wants us to have an abundant life. But the Lord wants us, before we have an abundant life, mga minamahal, our soul should prosper first. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ang ating kaluluwa, mga minamahal, ay kailangan lumago muna at magkaroon ng kaginhawaan. Everybody shall praise the Lord. Dito papasok, mga minamahal, ano yung kaginhawaan? What is that abundant life that the Lord wants us to have on this earth? Amen? Basahin po muna natin, mga minamahal, ang una nating talata, John chapter 10 verse 10. Kindly po, praise the Lord. John chapter 10 verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. That's right, amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang bersikulo ay 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan nito. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Gaya ng nasabi natin kanina, mga minamahal, ang Diyos, Ama, mga minamahal, ang Espiritu, mga minamahal, dahil nga kailangan mayroong dugo na dumanak, mga minamahal, amen, kailangan magkatawang tao ang ating dakilang Diyos, Ama, mga minamahal, dahil kailangan may dugong dumanak, dahil walang ibang sakripisyo, mga minamahal, alam ng ating dakilang Diyos na walang the greatest sacrifice is His precious blood.
Amen? Dahil ang ating dakilang Diyos ay Espiritu, mga minamahal, walang dugong dadanak, mga minamahal. Kaya kailan magkatawang tao ang ating dakilang Diyos, amen, upang sa ganoon ay magkaroon ng dugo na dadanak at upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. At ang hangarin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ay naparito, sabi dito, upang tayo ay magkaroon ng ano? Ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. For Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Siya ang daan, siya ang buhay. Kaya ang ipagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon ay buhay. Subalit ano ang ginagawa ng kaaway, mga minamahal? Pumaparito ang kaaway, mga minamahal. Anong sabi ng Banal Kasulatan? Upang magnakaw. Amen? Ano ang nanakawin ng kaaway sa atin, mga minamahal? Anong ginagawa ng kaaway sa sanlibutan? Ano ang klaseng pagnanakaw ang ginagawa ng kaaway sa sanlibutan, mga minamahal? The enemy is trying to steal the joy, the confidence of people. Amen? Pinipilit na agawin, mga minamahal, nakawin ng kaaway ang kapayapaan sa sanlibutan ito, mga minamahal. Yan yung pagnanakaw na ginagawa ng kaaway sa sanlibutan ito, mga minamahal. Pumatay, mga minamahal. Anong pinapatay ng kaaway? Hindi lamang po literal ang kamatayan na ito na tinuturo, sinasabi na ba ng kasulatan, mga minamahal. Ang kamatayan na ito, mga minamahal, ay spiritual death. Physical and spiritual death, mga minamahal. Spiritual death, kung mga minamahal, ang tao ay hindi makakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, magkakaroon sila ng kamatayang spiritual. Ibig sabihin, mga minamahal, mawawalan sila ng pagkakataon na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon because the enemy wants to steal them. He wants to steal the soul of every creation of God. Amen? Everybody shall praise the Lord. Subalit mas makapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Nagtagumpay ang kaaway, mga minamahal, nung tinukso niya si Adan at si Eva, nung sila nagkasala, mga minamahal, mas mahigit ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen? Kanyang inialay ang kanyang buhay upang sa ganun magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng abundant life in Christ Jesus. Everybody shall praise the Lord. Amen. But what is abundant living, mga minamahal? Abundant living means focusing on and giving thanks for all the blessings in our life. We always remember the goodness of God. Gaya ng awitin kanina, mga minamahal, inawag natin, mga minamahal, we always remember His goodness in our life. Sa kabilang lahat, mga minamahal, na ating pinagdaraanan, mga minamahal, mas mainam na ating alalahanan pa rin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. That is what abundant living is. Amen? Counting all the blessing instead of counting what we don't have. Abundant living is focusing on the things that we have, that the Lord has given us, instead of focusing on the things that we don't have. That's abundant living. Amen? Kaya kahit na sa pagsubok ka, mga minamahal, kung iisipin mo lahat daw ng kabutihan, lahat ng mga pagpapala na iyong nakamit at ating makakamit pa, mga minamahal, by faith in the name of our Lord God and Savior Jesus Christ, that is abundant living. Everybody shall praise the Lord. Mawawalan ka ng abundance in serving the Lord, mga minamahal, kung lagi mong iniisip daw, mga minamahal, yung kawalan. Kung lagi mong iniisip yung mga pagsubok, kung gaano kabigat ang mga pagsubok. Kung lagi lang natin iniisip, mga minamahal, ang mga kahirapan sa buhay, mga minamahal, mawawalan tayo ng abundance. Amen? But abundant living means focusing on and giving thanks for the blessing in our life rather than focusing on the things na wala sa atin. Everybody shall praise the Lord. Ano yung mga bagay na kulang sa atin? There is abundant living. Everybody shall praise the Lord. Living in abundance does not mean an abundance of material things. That is the category ng sanlibutan ito. Yan ang kategorya ng sanlibutan ito, mga minamahal. Ang sanlibutan ay gagawa ng kategorya, what is abundant living? Ang kaaway gagawa, mga minamahal, ng sarili niyang kategorya, what is abundant living? Kaya ang kaaway, mga minamahal, ipapaisip sa sanlibutan o ipapaisip sa atin, sa tao, mga minamahal, na meron ka lamang abundant life kung meron kang material o mayaman ka sa mga material na mga bagay. Amen. Marami kang pera. Amen. Mataas ang iyong napag-aralan. Marami kang natapos, mga minamahal. Meron kang kaya sa buhay. Mataas ang iyong katungkulan sa mundong ito, mga minamahal. You have the prestige. It talks about pride in life. Amen. That is what abundant is sa mundong ito, mga minamahal. Buhay. Mataas ang iyong katungkulan sa mundong ito, mga minamahal. You have the prestige. It talks about pride in life. Amen? That is what abundant is sa mundong ito, mga minamahal.
Pero iba ang abundance na sinasabi ng banal na kasulatan. Iba ang abundance living na sinasabi ng ating pinakamamalapay noon na kanyang ipagkakaloob sa ating mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Abundance, ibig sabihin mga minamahal, spiritual abundance. Yung abundance na pinag-usapan po natin kanina mga minamahal, it is focused more on the spiritual abundance in serving the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Mga material na mga bagay, material possessions, these are just fleeting. Ibig sabihin, mga minamahal, nawawala yan. Amen? Here today, gone tomorrow. Marami ka ngayon, mga minamahal, bukas makalawa, mauubos din yan, mawawala. Amen? Kapag nakatun tayo, mga minamahal, sa material na mga bagay, mga tangible things, if that's how we categorize abundant living, mga minamahal, malulugi tayo. Amen? We will be deceived by the enemy. Malulugmok tayo, mga minamahal. Aagawin sa atin, mga minamahal. Narito na naman tayo sa pagnanakaw ng kaaway. Aagawin sa atin, mga minamahal, the joy in serving our loving God. Everybody shall praise the Lord. Huwag natin pahintulutan yan, mga minamahal. Dahil mas mataas, mga minamahal, mas mahalaga, mga minamahal, yung abundant life na ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, the promises of the Lord. Higit sa lahat, anong pangako ng ating dakilang Diyos? The abundant living in the presence of our loving God, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Talo po tayo, 25 up to 32. Praise the Lord. From the book of St. Matthew, chapter 6, verse 19, 20 and 21, and the following. Hallelujah. Lay not up yourself treasures upon earth where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven where Right, amen. neither moth nor rust that corrupt, where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there is your heart be also. Verse 25. Therefore I say unto you, take no thought of your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what shall you put on. Is not life more than meat, and the body than raiment? Verse 26. Behold, the fowls of the air, for they sow nor neither though they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feed them. Are ye not much more better than they? Right, amen. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 6, ang talatay 19 hanggang 21, talon sa 25 hanggang 32. 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yes, amen. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. 25 hanggang 32. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Yes, amen. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangagasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Right. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo mga babalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki. Hindi nagpapagal, ni nagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man, sa buong kalwalhatian niya, ay hindi nakapagayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamta ng Diyos na ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay igagatong sa kalan,
hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na sinasabi ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel, yamang talastas na inyong Ama na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Dito sa talatang to na ating nabasa, o mga talatang ating nabasa, mga minamahal, amen, inilatag na ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na tayo bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon ay wala tayong dapat alalahanin. Amen? Maging ang ating kinabukasan, mga minamahal, ay hindi dapat nating alalahanin. Bakit? Mga minamahal, dahil ipinangako sa atin, mga minamahal, the abundance of living. Everybody shall praise the Lord. Amen. Pero may warning ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi dito, huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa. Everybody shall praise the Lord. Na dito'y sumisirang ang tanga at ang mga kalawang. Ibig sabihin, mga minamahal, we should not focus on the tangible things. Amen? We should not focus on the material things that the world can offer or is offering us. Huwag daw sa ganung mga bagay tayo nakatuon, mga minamahal. Bagamat ipinangako sa atin ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay magbibigay, mga minamahal, kung tayo ay magiging tapat, mga minamahal, tayo ay pagpapalain din naman, mga minamahal, sa lahat ng aspeto. Material man yan, mga minamahal, physical man yan, amen? Emotional pa yan, mga minamahal, lalo tigit na mapapala, mga minamahal, yung spiritual na pinagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Huwag daw tayo nakatuon o huwag daw nating ituon ang ating paningin o ang ating pansin, mga minamahal, sa mga material mga bagay na kung saan pwede itong nakawin, na kung saan pwede itong kalawangin. Everybody shout, praise the Lord. Amen. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Walang ibang magnanakaw, hindi pwedeng agawin ng kaawayan, mga minamahal. Yan ay ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At sabi dito sa 21, mga minamahal, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Kaya napakahalaga, laging sinasabi, laging pangarap po ng ating ginagalang na Blessed Pastor, beloved Mama Dear, mga minamahal, we always have to guard our hearts. Amen? Lagi nating bantayan ang ating mga puso, mga minamahal. Gawin natin, bantayan natin, laging busilak ang ating puso sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Unang-una, sa ating mga puso na nananahan ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Kung ang ating puso, mga minamahal, ay malalamatan ng kasalanan o mababahiran ng kasalanan o anumang mga bagay na tayo ay magkakasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang espiritu ng ating dakilang Diyos ay nananahan sa ating mga puso, aalis ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, ang pangangaral ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Na pananatilihin natin, busilak ang ating mga puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil gaya ng sabi natin kanina, mga minamahal, pwedeng umalis ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung aalis ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang magiging laman ng ating mga puso? Tutuksohin tayo ng kaaway, mga minamahal, dahil nasa mundo pa tayo, mga minamahal, pupunuin ito ng greediness, ng pride, ng desire, ng worldly desires, mga minamahal, na mga bagay, mga minamahal, na kapakinapinabang sa mundong ito, mga minamahal, subalit hindi magiging kapakipakinabang sa ating paglilingkod, sa espiritual nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's how the enemy can deceive our hearts. Amen? Hanggang sa unti-unti, mga minamahal, ang lamanan ng ating puso ay mga makamundong bagay. Lalayo ng lalayo ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti, dahil lumalayo na ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, papasok na yung ating panlalamig. Mawawalan na tayo ng joy and confidence in serving the Lord. Magkakaroon na tayo ng katanungan. Papasok ang mga pagsubok, mga minamahal, trials and temptations in life, mga minamahal, dahil wala na ang espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, mga minamahal. Madali na tayo magtanong. Madala nating ikumpara ang ating buhay o pamumuhay sa iba. Bakit si ganito ay maganito? Bakit ako'y may ganito? Bakit si ganito ay nasa ganitong kalagayan? Bakit ako'y nasa ganitong kalagayan? Marami mga katanungan. Bakit, mga minamahal? Dahil unti-unti nang lumalayo ang espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, ang pangangaral ng ating brother friends in the Lord na panatilihin natin ang ating mga puso na busilak sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Everybody shall praise the Lord. Amen? At maliwanag po dito, mga minamahal, for where your treasure is, there will be your heart be also. Kaya kung ang tuon, mga minamahal,
kung ang ating kategorya ng abundant living, mga minamahal, ay nakafocus sa treasures on earth, there will be our hearts also. Amen? Kaya nakakatakot, mga minamahal, saan nakatuon ang ating mga puso? Sa ating pagsa-celebrate ng 20 years of God's goodness, God's faithfulness sa atin, it is but proper for us to reflect how the Lord has been working in our life for 20 years. Maaaring yung iba ay naligtas pa mula sa Central Church for 45 years, 49 years, mag-50 years na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. We have to continue to reflect. Nasaan katayuan na tayo sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? What kind of abundant living are we living here on earth? What kind of abundance are we living? Amen? Material abundance nga ba, mga minamahal? O the abundance in a spiritual way? Or the spiritual abundance? Kailangan natin, mga minamahal, i-focus ang ating sarili, mga minamahal, ipanalangin ng mainam sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating asamin, mga minamahal, ay ang kaginhawaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kaginhawaan sa mundong ito. Uulitin ko, mga minamahal, hindi pinagbabawal, mga minamahal, na tayo ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Dahil bonus lang po yan. Bonus na po yan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil ipinangako din yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. He will open up the windows of heaven. He will pour out His blessings. Blessings upon blessings. Yan ay pangako din ng ating dakilang Diyos. Subalit, gaya ng nabasa po natin dito, mga minamahal, wag daw nating ituon doon ang ating focus sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging sa mga pananamit natin, mga minamahal, maging sa lahat ng mga pangailangan natin, maging sa lahat ng mga ating mga kakainin, mga minamahal, lahat yan ay ipagkakaloob daw ng ating pinakamamahal na Panginoon as part of His promises to have an abundant life. Everybody shall praise the Lord. Amen. The Lord reminded us, behold the fowls of the air, for they sow not. Kung ang mga ibon sa para, mga minamahal, ay pinapakain ng ating dakilang Diyos. Sila ay binubuhay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. The Lord is providing shelter and food for them. How much more tayo na mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody shall praise the Lord. Subalit hindi ibig sabihin, mga minamahal, na wala tayong mga magagarbong mga tahanan, mga minamahal. Mga magagandang sasakyan, mga minamahal. Hindi na pwedeng sabihin natin na we don't have an abundant life. Amen? Mahal na Panginoon, akala ko ba'y pangako mo ang abundant life sa amin, mga minamahal? Hindi po yun ang ibig sabihin ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Lord will provide. Ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Hindi man sa ganitong aspeto, hindi man malaki, hindi man kalakihan, mga minamahal, hindi man branyo, mga minamahal, but the Lord promised, He will provide for each and every one of us. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Blessing depends on how we serve the Lord. Blessing depends on the kind of heart that we have. Blessing depends on the status of our service in the Lord. Everybody shall praise the Lord. The blessing that will flow in our life depends on the spiritual maturity or our spiritual standing in the Lord. Everybody shall praise the Lord. If the Lord sees our hearts are proper, kung nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon na tapat ang ating mga puso, na kung tayo ay pagpapalain, mga minamahal, ating gagamitin ang mga pagpapalang yan sa kalulatian ng ating dakilang Diyos, ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang umaapaw na pagpapala because the Lord sees your heart. Everybody shout praise the Lord. Pero kung nakikita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, no kung ibubuhos niya ang mga material na pagpapala, tayo ay lalayo sa ating paglilingkod. O tayo ay manlalamig, mga minamahal. Tayo ay mawawalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Magkakaroon tayo, mga minamahal, ng pride, mga minamahal. We will not recognize the power and the goodness of the Lord in our life. Hindi ipagkakaloob mo na ng mahal na Panginoon. Until your heart will be settled, until your heart is right and proper in the eyes of God, then He will pour out His blessings upon you. Everybody shall praise the Lord. Ganon din sa ibang aspeto ng pagpapala, mga minamahal. Meron yung iba, mga minamahal, sa lahat ng mga patutuo na ating narinig kanina, mga minamahal, the different categories of abundant living. Amen? Health. Material blessings, mga minamahal. Health alone, mga minamahal, yan ay napakalaking pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba, mga minamahal, pinapasalamatan nila bagamat mga minamahal, kulang sila sa mga material na bagay, mga minamahal, naroon ang kalusugan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Bagamat andyan ang mga pagsubok sa kanila, mga minamahal, sila ay pinagpapala sa pamamagitan ng katatagan ng kanilang pananampalataya at pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. There is another form of abundant living. Amen? Having a cheerful heart. Having a heart of contentment. Amen? Kontento tayo sa lahat ng bagay, maliit o malaki, mga minamahal, kontento tayo. Lagi tayong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is a true abundant living. Everybody shall praise the Lord. Amen?
Kaya hindi daw tayo dapat mangamba sa ating kinabukasan. Dahil kung ang lahat ng mga maliliit na mga bagay ay nakikita at alam ng ating dakilang Diyos, hayag sa ating dakilang Diyos, maging ang ating mga pangangailangan, maliit man o malaki yan, mga minamahal, yan ay ipagkakalob sa atin ng ating dakilang Diyos. Sa tamang panahon, mga minamahal, ayon sa kanyang dakilang kalooban. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga sa mga tunay na mga Kristiyano, tayo ay tinuturuan, pinapangaralan ng ating beloved friends in the Lord, ng mga manggagawa, na beloved children, mga minamahal, na sa lahat ng bagay, lagi nating sasabihin, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Brad, pupunta ka ba sa ganito? Mag-a-abroad ka ba? Depende, anong kalooban ng malapay noon? Brad, papasok ka ba sa ganitong trabaho? Magandang sweldo, mataas. Kung anong kalooban ng malapay noon. Amen? Tayo ay tinuturuan, mami naman, na laging umasa sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil delikado na tayo mapasukan, mami na mahal, ng ibang desire. Amen? We have to take note that desire has two categories, a positive and a negative desire. Amen? Maganda ang desire, mami na mahal, yung hangarin natin. Subalit tayo ay maging maingat, mami na mahal, ang ating hangarin ay naaayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Dahil kung ang ating hangarin, mga minamahal, ay mapapalayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos, amen, lalayo tayo sa presensya, or ang presensya mismo ng malapay ay lalayo din sa atin. Amen? O balik na rin natin, mga minamahal, actually, ang malapay noon, yung kanyang kamay ay naroon lamang. Bukas lagi ang kamay ng ating pinakamamalapay noon. Sino ang lumalayo sa presensya ng malapay noon? Tayo mismo. Amen? The more that we desire for worldly things, mga minamahal, the more that we desire things against the will of the Lord in our life, unti-unti nating nilalayo yung sarili natin sa presensya ng malapay noon. Pero ang malapay noon nandyan lang. Bukas palad lagi ang ating pinakamamalapay noon. Handa tayong yakapin, handa tayong ibigin, mga minamahal, handa tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos, handa tayong patawarin ng ating dakilang Diyos. Lagi na riyan ang malapay noon. Subalit tayo minsan, mga minamahal, tayo pinipilit natin ilayo ang ating sarili. Bakit, mga minamahal? Because of worldly desires, because of wrong desires that we have. Amen? Subalit ang malapay noon, nariyan lagi. Amen? Luluhod lang tayo, iiyak tayo sa malapay noon. Nariyan pa rin ang presensya ng malapay noon. Ganyan kabuti ang malapay noon. That's the goodness of God that we are celebrating. That's the kind of God. That's who God is that we serve in this living ministry. Everybody shall praise the Lord. Hindi bulag, mga minamahal. Hindi bingi ang ating dakilang Diyos na ating sinasamba sa ministeryong ito, mga minamahal. Umaapaw ang pagpapalang, umaapaw ang pag-ibig, umaapaw ang habag ng ating dakilang Diyos. Yan ang dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Everybody shall praise the Lord. Diyos na kailanman hindi tayo pinabayaan. Diyos na itinuro sa atin na ating ginagalang mga pastor. Bakit, mga minamahal? Dahil kanilang naranasan din kung gaano katotoo, gaano kamahabagi ng ating dakilang Diyos na kanilang nakilala. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mga minamahal. Diyos ng mga apostoles, yan rin ang Diyos ng ating ginagalang mga pastor. Yan ang Diyos na pinakilala sa atin at siya ang Diyos na ating sinasamba. Ang pangalan niya ay walang iba kundi Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Nariyan lagi, bukas lagi ang ating pinakamamalapay noon. Bukas lagi ang kanyang palad. Amen? Kaya lagi nating babantayan, mga minamahal, anong klaseng pagpapala ang nais natin makamit sa ating buhay. Amen? Genuine abundant living comes from joy and gratitude towards what we have, and not wishing for or pursuing what the world claims we need. Gaya ng sabi ko kanina, mga minamahal, the world claims or the world creates a different category of abundant living. Pero ang sinasabi ng ating pinakamamalapay noon, we should have that joy and that gratitude toward everything that we have. Even the trials, we have to be thankful to the Lord. Bakit, mga minamahal? There's still abundance in the midst of trials. Amen? Everybody shall praise the Lord. Paano natin masasabi, mga minamahal, there's abundance in the midst of trials? Eh, nasa pagsubok na nga tayo. Nasa kalungkutan nga tayo. Nasa kapigatian nga tayo. Paano mo masasabi? O paano natin masasabi that there's still abundance in that kind of situation? Alalahanin natin, mga minamahal, kung wala ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, simpleng pagsubok lamang, pwede na tayong bumagsak, pwede na tayong bumigay. Subalit dahil sa habag ng ating dakilang Diyos, nananatili tayong tumatayo sa harapan ng ating pinakamamalapay noon. Nananatili tayong matibay, matatag sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamalapay noon. Everyone shall praise the Lord. Narito pa rin tayo, mga minamahal, 20 years serving the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen? That's a great abundant life. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kahit na walang-wala tayo sa ibang aspeto, mga minamahal, we still have an abundant life. Amen. Bakit, mga minamahal? Because we have the joy in serving our loving God. Everybody shall praise the Lord.
Kaya sabi doon, give me joy in my heart, keep me burning. If we have the joy in serving the Lord, our service the Lord, we will be burning all the time. Amen? Lagi tayo mga minamahal on fire in serving the Lord. Kaya napakahalaga mga minamahal that we desire for the joy in serving the Lord mga minamahal. Bakit mga minamahal? Upang lagi daw tayo mga minamahal on fire na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shall praise the Lord. Bilang isang manggagawa, bilang isang mga awit, bilang isang manunugtog, mga minamahal, isang volunteer sa loob ng iglesia ng Malapay o isang ordinaryong membro ng iglesyang ito. If we have the joy in serving the Lord, mga minamahal, lahat ng bagay, may kapaguran man yan, mga minamahal, because we have the joy in serving the Lord, gagawin at gagawin pa rin natin yan. Everybody shall praise the Lord. Amen? May pagpapala, walang pagpapala, gagawin pa rin natin, mga minamahal na palugdan, or gawin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Why? Because we have the joy that comes from our loving God. Everybody shall praise the Lord. Amen? Paano tayo mamumuhay ng may kasaganahan? Paano nga ba tayo mamubuhay or living an abundant life? How do we live an abundant life? Basahin po natin mga minamahal, Matthew chapter 6 verse 33. Praise God. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. Dito po sa Mateo Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Napakasimple mga minamahal ang hinihiling ng ating dakilang Diyos. Napakasimple ng formula ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unang mga talatang ating nabasa mga minamahal sa Mateo, kung i-atras po natin yung pagbasa, mapapansin po natin mga minamahal na sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon yung kalagayan ng mga hintil. Amen? Tayo noon mga minamahal, we are considered as Gentiles, mga hintil. Hindi tayo mga considered na mga Israelites, mga minamahal. Iba ang lahi ng mga Israel. Ang mga hintil daw, mga minamahal, ay laging abala. Lagi mga minamahal, nag-aalala sa kung paano yung kinabukasan nila, mga minamahal. Their focus is on worldly things. Their desire is more on the worldly things, mga minamahal. Kaya sinabi dito, mga minamahal, huwag kayong maggaya sa mga hintil, mga minamahal. Amen? Pero tayo, mga minamahal, from being a Gentile, the Lord offered salvation to each and every one of us. Therefore, we are called the modern Israelites. Everybody shall praise the Lord. We became the modern Israelites, or we became the modern Israelites the moment that we receive our loving God and Savior as our Lord and Savior in our hearts. Nung nasa atin na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga puso, mga minamahal, tinawag na tayo mga minamahal na mga Israelita ng ating pinakamamahal na Panginoon, or the modern Israelites. Everybody shall praise the Lord. And therefore, if we are modern Israelites, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? In order for us to have an abundant life, we have to seek ye first the kingdom of our loving God. Everybody shall praise the Lord. And his righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin daw natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang ibang tinuro sa atin mula nung tayo ay naligtas sa baling iglesyang ito, mga minamahal, kundi ang patuloy na dumalo, mga minamahal, maging aktibo sa baling iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sumuporta sa lahat ng mga adhikain na baling iglesia, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pamamagitan ng mga yaon, mga minamahal, ipinapakita natin na inuuna natin lagi ang kaluwalhatian, ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sa lahat ng ating gagawin, mga minamahal, paano natin uunahin ang ating dakilang Diyos? Uunahin natin ating dakilang Diyos, tayo muna ay mananalangin sa ating dakilang Diyos. Amen? Sa mga nag-aaral, bago tayo mag-aral, mga minamahal, ano nga ba ang nararapat na aking kukuning kurso? Mahal na Panginoon, gabayan niyo po ko, tulungan niyo po ko, mga minamahal. Gaya ng inyong sinabi, mahal na Panginoon, I have to seek first your kingdom. Tulungan mo ko, mahal na Panginoon. Nasaliksikin muna ang iyong kaharian bago ang aking sarili. Bago ang aking mga naising sa buhay, mga minamahal. Sa lahat ng ating mga hakbangin, unahin natin manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is how we seek the kingdom of the Lord first in our life. Everybody shall praise the Lord. Amen? May pagpapalang darating, mga minamahal. Huwag tayo matuwa kaagad, mga minamahal. Ipanalangin natin, mahal na Panginoon, itong pagpapalabang ito ay galing sa iyo, mahal na Panginoon. Sa ikalululhati mo ba ang pagpapalang ito na dumarating sa akin? Kung hindi mo kalooban, mahal na Panginoon, naway alisin mo sa akin, mahal na Panginoon. Kung iyong kalooban, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako. Gawin niyo po kong maghanda, mahal na Panginoon, upang aking mapangasiwa ng mga pagpapalang iyong ipagkakalob sa akin. That's how we seek first the kingdom of the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen?
Lagi nating inuuna anong kalooban ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, Hebrews chapter 11, verse 1. Unang-una, mga minamahal, we have to put God first in our life. Seeking His will first in our life. Pangalawa, mga minamahal, napakahalaga na maging matibay tayo sa ating pananampalataya. At ano nga ba ang pananampalataya? Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang versikulo ay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Medyo malalim po ang kahulugan ng pananampalataya. Subalit kung tayo, mga minamahal, ay may spiritual na karunungan o kaalaman, mga minamahal, bubuksan sa atin, ano nga ba, mga minamahal, ang pananampalataya? Ano nga ba ang tunay na kahulugan o malalim na kahulugan ng pananampalataya? Amen? Malinaw sa banal na kasulatan, dito po sa atin nabasa, faith is the substance of things hoped for. Amen? Siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, mga minamahal. Amen? Ang sanlibutan, mga minamahal, kung may mga bagay silang hinihintay, mga minamahal, wala silang kapanatagan. Bakit? Because they don't have faith. Amen? Marami silang mga pangangamba. Example, mga minamahal, meron silang inaabangan, mga minamahal, may inaantay sila na kaganapan sa kanilang buhay. Amen? Gusto nila na makamit ang ganitong mga bagay. Dahil hindi pananampalataya, hindi based sa faith, mga minamahal, yung kanilang hope. Amen? Marami mga pangangamba. Paano ko yung ganito? Baka mamaya maging ganito. Baka mamaya it will turn out like this. Baka mamaya iba yung makikikalalabasan. Baka mamaya hindi ko na makakamit yan. Marami mga pag-aalinlangan, marami mga pangangamba. Bakit, mga minamahal? It is not based on faith. But what is faith, mga minamahal? Faith is the substance of things so forth. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Kaya kung iyong sinampalatayanan, mga minamahal, na ikaw ay pagpapalay ng ating dakilang Diyos, meron kang kapanatagan, mga minamahal, na iyan ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. That is faith. Amen? Amen. Kahit na nahihirapan ka na sa inyong sitwasyon, mga minamahal, sa iyong karamdaman, mga minamahal, dahil sa sampalatayanan mo, mga minamahal, na ikaw ay pagagalingin ng malapay noon. Anuman at anuman ang mararanasan mo bukas makalawa, sa darating na panahon, mga minamahal, kahit na masakit pa, mga minamahal, kahit na ano pa yan, mga minamahal, dahil silang palatayanan mo, that is faith. Meron kang kapanatagan, mga minamahal. Amen? Nanampalataya ka na ikaw ay pagpapalain, mga minamahal. Darating ang araw, mga minamahal, dahil may kapanatagan ka. Amen? Hindi pwede, mga minamahal, na nampalataya ka na ikaw ay pagpapalain ng isang sasakyan, mga minamahal. Umabot ng isang taon, mga minamahal, wala pa rin. Mahal na Panginoon. Ikalawang taon, wala pa rin. Nadagdagan na yung mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon? Ikatlong taon, wala pa rin. Nadagdagan na yung mahal na Panginoon. Bakit? Ikapaapat na taon, wala pa rin yung inihiling mo, mga minamahal. What you hope for, mga minamahal. Mahal na Panginoon, akala ko ba? Nadadagdagan na nadadagdagan. Hindi daw dapat ganoon, mga minamahal. Dahil sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Everybody shall praise the Lord. Abutin man yan, mga minamahal, ng ilang taon, mga minamahal, panatag ka na yan ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. At kung nakita ng mahal na Panginoon, naging matatag ka, naging matibay ka, nagkaroon ka ng kapanatagan sa iyong pananampalataya, sa Kanya, mga minamahal, hindi sa iyong sarili, hindi sa ating mga sarili, mga minamahal, unti-unti makikita mo, mga minamahal, ang habag ng ating dakilang Diyos. Unti-unti, mga minamahal, what you hope for is beyond what you asked for. Everybody shall praise the Lord. Makikita mo, mga minamahal, na yung ipinanalangin mo, mga minamahal, may higit pa. Amen? Higit pa yung ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Yung buhay natin ngayon, mga minamahal, higit pa yan, mga minamahal, sa buhay na ating inasam noon, mga minamahal. Dahil noon, mga minamahal, nais lang natin na tayo baguhin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hindi lang pagbabago ng ating buhay ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Iba sa ating mga minamahal, pinagpala sa iba't ibang aspeto ng pagpapala, ginagamit. Amen? Para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganoon katapat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, naging matibay ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. Nagkaroon sila ng kapanatagan sa mga bagay na kanilang hinihintay. Amen? And towards the end, if you keep your faith, magkakaroon ka ng katunayan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Amen?
magmamaterialize. Ibig sabihin, magmamaterialize yung mga bagay na hindi mo pa nakikita dahil sa iyong pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. And that is part of the promise of the Lord, yung sinasabi nating abundant living. Amen? Amen? Meron tayong kapanatagan, mga minamahal. Kung wala tayong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng abundant life. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kailangan punong-puno tayo ng pag-asa, kailangan punong-puno tayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Pangatlo, mga minamahal, we have to grow in grace and the knowledge of our loving God. Unang-una, mga minamahal, we have to seek first the kingdom of God. Ikalawa, mga minamahal, we have to have a strong faith in the Lord. Amen? Because without faith, we cannot have the assurance of an abundant life. Ikatlo, mga minamahal, we have to grow in grace and the knowledge of our loving God. Basahin po natin ni 2 Peter chapter 3, verse 18. Praise Lord. 2 Peter chapter 3, verse 18. From the book of 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the big glory both now and forever. Right, amen. Praise. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 3, ang talatay 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Everybody shall praise the Lord. Una, mga minamahal, we have to seek first His kingdom. Amen? Because if we seek first His kingdom, ipapaunawa sa atin ang ating dakilang Diyos, ano ang kanyang mga kalooban sa ating buhay. Pangalawa, ay magkaroon tayo ng sapat na pananampalataya upang sa gano'n ay ibuhos ipagkaloob sa atin, mga minamahal, ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Pangatlo, mga minamahal, we have to keep on growing. We have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kailangan daw tayong lumago, mga minamahal, sa biyaya at pagkakakilala sa ating Panginoon. Bakit, mga minamahal? Habang tayo, mga minamahal, ay palapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, the more that we draw closer to the presence of our loving God, the more na nasisik natin yung mukha ng mahal na Panginoon. Amen? The more that we draw closer to His presence, the more na nakikita natin, mga minamahal, ang hiwaga ng kanyang kabanalan. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ganun daw sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inabot tayo ng 20 years, 25 years, 30 years, mga minamahal, hindi dapat paurong, mga minamahal, ang ating paglilingkod. Bagkus tayo dapat, mga minamahal, ay papalapit sa presensya ng mahal na Panginoon hanggang sa makikita natin ang mukhaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. The closer that we get to the presence of our loving God, the closer that we draw to His presence, mga minamahal, nahahayag sa atin, mga minamahal, ano yung mga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nahahayag sa atin, mga minamahal, ano yung mga bagay na nais ng mahal na Panginoon ayon sa kanyang kabanalan. Nahahayag sa atin ang mga bagay na hindi ka dapat at hindi ka nais-nais na ating gawin bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya we have to grow in grace. We have to grow in faith, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. We have to grow in knowledge. Amen? Amen. Peter, or the Apostle Peter, teaches us that the abundant life is a continual process. Tuloy-tuloy, mga minamahal. Amen? It's a continual process of learning. It is a continuous process of practicing. It is a continuous process of growing and maturing in the grace of God. Everybody shall praise the Lord. Kailangan daw nating humugin. Amen? Ang ating pananampalataya. Kaya kung minsan, mga minamahal, mismo ang malapay nun, ang huhubog ng ating pananampalataya. Kung hindi tayo kikilos upang mahubog ang ating pananampalataya, gagawa ang malapay noon ng kapamaraanan upang hubugin ang ating pananampalataya. Amen. Bibigyan tayo ng mga pagsubok o mga sitwasyon sa ating buhay, mga minamahal, na kung saan may i-apply natin. Titignan ng malapay noon, ano yung antas ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Bibigyan tayo ng isang maliit na problema, mga minamahal, and from that small problem, paano mo i-apply ang inyong pananampalataya? If you failed in the test, mga minamahal, the Lord will give you another test. On the same manner, mga minamahal, hanggang sa ikaw ay makakalagpas, hanggang ikaw ay papasa sa test na yan, mga minamahal. Pagkatapos ng maliit na pagsubok, mga minamahal, bibigyan na naman tayo ng panibagong pagsubok, mga minamahal. Mas mabigat na pagsubok, mga minamahal, upang sa ganun makita ulit na malapay noon, kung may apply natin yung pananampalataya at pagtitiwala natin, yung kaalaman natin sa salita ng ating pinakamamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Katulad ng ating ng mga patutuo na ating narinig, mga minamahal.
Noong una, mga minamahal, nagkaroon sila ng karamdaman. Amen. Sila sinubok sa nilang pananampalataya, ganin ang kanilang mga nasabi kanina. Amen. Sila ay inusig ng kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi pa nila alam ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nila, bakit pa kayo nag-aantay ng kamatayan ng iyong anak? Itakbo nyo na yan sa ospital. Amen. Sinubok ang kanilang pananampalataya. The Lord allow it to happen to test their faith. Nung pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya, mga minamahal, doon kumilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Dahil kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon kung ikaw mismo ay gagawa ng hakbang upang patunayan mo, mga minamahal, upang mapatunayan mo na ikaw ay matibay sa iyong pananampalataya at pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya kung dahil nakita ng mahal na Panginoon ang pananampalataya ng mga kapatid natin, sa pananampalataya, mga minamahal, ipinagkaloob sa kanila ang kagalingan. Everybody shout praise the Lord. Ipinagkaloob sa kanila ang kanilang mga kahilingan. Ang mga pagpapalang kanilang inaasam. Bakit? Dahil nanatili sila sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kailangan daw tayo, mga minamahal, ay lumago sa ating kaalaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? And if we want to have an abundant life, we have to have an abundant living mindset. Amen? Dapat daw magkaroon tayo ng kaisipan na masaganang pamumuhay. Ano yung mindset na yan, mga minamahal? In order for us to have an abundant life, we must first change our mindset. Kailangan natin mabago, mga minamahal, ang ating kaisipan. Bakit, mga minamahal? We have to work to focus on the blessings in our life. Because it takes practice. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, we have to work. Amen, we have to grow. Growing is a continual process. It's a continuous process of learning, mga minamahal. Amen. We have to work out. Kagaya ng ating kaligtasan, mga minamahal, kailangan nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan. We have to work out. Ganon din, mga minamahal, yung mindset na sinasabi natin, mga minamahal. Yung mindset of abundant living, we have to work it out. Bakit, mga minamahal, kailangan nating i-practice na kahit nasa ganitong kapamaraanan, kahit na nasa pagsubok ka, lagi nasa mindset mo, pagpapala pa rin to, galing sa mahal na Panginoon. Alam kong ako ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Focus pa rin tayo sa mga pagpapala, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's how we grow. Amen? Continuous. Nagkamali tayo, mga minamahal, ihihingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Babangon tayo. Susunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Minsan pa tayo nalugbok, mga minamahal. How can we grow, mga minamahal? We only grow kapag tayo ay babangon, mga minamahal. Dahil kung bumagsak tayo, mga minamahal, at nanatili tayong bagsak na, mga minamahal, at hihiga ka pa lang, mga minamahal, aantayin mo na lang. Amen? Ang end of the world, mga minamahal, hindi tayo mag-grow, hindi po tayo lalago, mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, ay nalugmok, nagkamali, mga minamahal, tayo ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why we have to grow in knowledge. Amen? Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay punong-puno ng pangangarap kung paano tayo babangon sa ating mga pagkakamali, mga minamahal, kung tayo paano tayo babangon at lalago sa ating pananampalataya. Sabi na ba ng kasulatan, kung tayo nagkamali, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Lumuhod ka, mamigluhod ka, mga minamahal, sumamo ka sa mahal na Panginoon. Amen? Tayo ay tinuruan, mga minamahal, tumakbo tayo sa pastoral house, magsumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang kahabagan, ang kapatawaran na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pilitin natin ang ating mga sarili, disiplinahin natin ang ating sarili, mga minamahal. Muli tayong babangon, mga minamahal. Lalakad muli, mga minamahal, sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa uli sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, well done, my child, my faithful child. Everybody shall praise the Lord. Hindi sasabihin ng mahal na Panginoon na well done, mga minamahal, kung tayo ay walang pagsusumikap. Amen? Amen. Kagaya natin, mga magulang, mga minamahal, nagtapos ang ating mga anak, mga minamahal. Halimbawa, may nagtapos tayong kaanak, mga minamahal, summa cum laude, o may honor, mga minamahal. Anong sasabihin natin, mga minamahal? Congratulations, well done, my child. Bakit? Dahil alam mo, may pagsusumikap. Pinagsumikapan niya na nakuha, mga minamahal, yung pagpapalang kanyang nakamit, mga minamahal. May pagsusumikap sa ating mga anak. That's why we say, well done, my child. You did great. Congratulations. Amen? Ganon din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating pagsusumigasig, ang ating pagsusumikap sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya na sa sulat, well done, my faithful child. You are now to enter the kingdom of God. Handa tayo, mga minamahal, na papasukin ang ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil nagsumikap tayo. Pinilit natin, mga minamahal, na makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Hindi tayo pwede manatili, mga minamahal, na naniniwala lamang. Amen.
Amen. Naniniwala ko may Diyos, nag-iisang Diyos, pangalan niya Hesus Kristo. Hindi pwede manatili tayo lang naman sa paniniwala, mga minamahal. Kailangan natin sampalatayanan, mga minamahal. Isa pamuhay, mga minamahal. Ang ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay nun, kailangan nating ipagtrabaho. Kaya sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Yun yung ibig sabihin ng work out. Hindi yung gagawa tayo ng mabuti, mga minamahal, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi po yun, mga minamahal. Dahil ang kaligtasan, mga minamahal, yan ay kaloob ng malapay noon. Hindi natin makakamit yan sa paggawa ng mabuti. Ang sinasabing workout, strive, mga minamahal, ipagtrabaho natin may takot. Ipagtrabaho natin mainam ang ating kaligtasan, mga minamahal. Na sa kabila ng ating mga pagkakamali, mga shortcomings sa ating paglilingkod, patuloy natin, pilit nating ibabangon ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya, ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. There is abundant living mindset. We have to continue work it out. Amen. Amen. Kagaya mga minamahal, kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga minamahal, since we have to work it out, ganun din ang pagdidisiplina sa ating mga sarili. Bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, habang tayo ay papalapit at papalapit sa presensya ng mahal na Panginoon, mas nakikita natin ang kabanalan ng mahal na Panginoon. At habang nakikita, nararamdaman na natin ang kabanalan ng mahal na Panginoon, may mga bagay na hindi na iaalaw ng mahal na Panginoon na gawin natin bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. May mga bagay, mapapansin mo sa sarili mo, mga minamahal, na nilalayo mo na ang iyong sarili sa mga makamundong bagay. Kung noon, mga minamahal, ang kaligayahan mo, ang kasiyahan mo ay nasa mga barkada. Amen? Ang kasiyahan mo, mga minamahal, ay lagi kayong lumalabas kasama ng mga kaibigan mo, mga minamahal. Habang papalapit daw tayo ng papalapit sa presensya ng malapay noon, mas nakikilala natin ang kabala ng malapay noon, mas nag-iiba yung ating perspective. Iniiba ng malapay noon. The Lord will slowly change our mindset and our focus. And yung focus natin, mga minamahal, ay para maging katulad ni Hesus Kristo. Amen? Christ-like. Dahil yan ang nais ng mahal na Panginoon. Habang tayo ay papalapit sa presensya ng mahal na Panginoon, unti-unti din tayo nilalayo ng mahal na Panginoon sa mga makamundong bagay. Amen? Kaya hindi po nakapagtataka sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, yung mga pinangarap nila noon, mga minamahal, habang sila ay umiinit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nag-iiba na yung kanilang mga pangarap. Amen? Amen? Mahal na Panginoon, nung bata pa tayo, mahal na Panginoon, gusto ko maging doktor. Mahal na Panginoon, gusto ko maging ganito. Pupunta ako sa ganito, mga minamahal. Habang lumalago ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, nag-iiba na. Yung panalangin mo, mahal na Panginoon, kung anong kalooban mo. Mahal na Panginoon, yung iba tinawag ng manggagawa, mga minamahal. Mahal na Panginoon, isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Di bali ng pag-aaral, papasok ako manggagawa, gamitin mo ako, lubos. Ayon sa dakilang kalooban, nag-iba na. Yung pagiging doktor na pangarap niya, mga minamahal, iba ng klaseng doktor, mga minamahal. Amen? Doktor ng mga kaluluwa na, mga minamahal. Amen? Nangangaral na pala ng salita ng malapay noon. Amen? Naging prayer warrior na, mga minamahal. Ibang klaseng pagiging doktor, mga minamahal. Dahil yung kagalingan, mga minamahal, sa pamamagitan ng unang panalangin nating ginagalang mahal pastor, naging prayer warrior na, sa paglilehans ay may mga gumagaling na. Amen? Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Nag-iiba na, mga minamahal, yung flow, yung plan ng mahal na Panginoon sa atin. Yan ay habang lumalapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Kaya marami tayong naririnig, mga minamahal, even yung mga hindi mga tunay mga Kristiyano, sabi nila, nakakatakot maging tunay na Kristiyano. Sabi ko, bakit naman? Nakakatakot naman na maging membro ng Jesus Mercy Crusade. Lalo kapag nagpapatuto ka ng kabutihan ng malapay, parang takot na takot sila dahil para sa kanila, mga minamahal, yung desire nila, yung yearning sila, siyempre nananatili dito sa mundo. Pero habang ikaw naghahayag ka na, kami kahabagan ng malapay kung anong kalooban ng malapay noon. Lagi mo sinasabing kalooban ng malapay noon, nakikita nila, mga minamahal, sila, naging ganito ang natapos nila, ikaw, mga minamahal, isa ka naging mga awit o manunugtog ka, o naging manggagawa ka, mga minamahal. Para sa kanila, mababa yun, mga minamahal. Pero sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, there's no higher calling than to be in the presence of God. The highest form of calling is to be used by our loving God. That's the highest calling daw. Amen? Hindi yung mga minamahal kung ano yung tingin ng sanlibutan ito, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagkatawag ay ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kaya sila, mga minamahal, dahil hindi pa nila naunawaan yun, may takot. Amen? Pero sa atin, mga minamahal, may kaligayahan. Everybody shall praise the Lord! Dahil merong pag-ibig, tayo nararamdaman, nagmumula sa ating pinakamamalapin. May kapanatagan sa ating puso't kaisipan na anuman at anuman ang mangyari sa kinabukasan, mga minamahal, panatag tayo na ang mahal na Panginoon ang magpuprovide sa lahat ng ating pangangailangan. Everybody shall praise the Lord. There is a mindset that the Lord wants us to have. Everybody shall praise the Lord. Amen?
Sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 2 to 3, set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Basahin po natin mga minamahal King James Version, Colossians chapter 3 verse 2 up to 3. Malapit na po tayong magtaos. Praise the Lord. Colossians chapter 3 verse 2 up to 3. Dagdag na lang po natin. Praise the Lord. Colossians chapter 3, verses 2 and 3. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Alright, amen. Praise the Lord. Dito po sa Colosas, Kapitulo 3, ang bersikulo po ay 2 hanggang 3. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y mga mamatay na. Nangamatay na ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po literal na kamatayan mga minamahal, kundi kamatayan sa ating mga kasalanan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Dako nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nasa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mamamatay na mga minamahal the nature of sin in us. Everybody shall praise the Lord. At habang tayo ay nagpapatuloy nagbubunga sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, we grow in grace, we grow in knowledge mga minamahal, lubos na mamamatay na mga yung nature of sin sa atin mga minamahal. At tayo ngayon ay bubuhayin natatagong kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Yung mga talata, mga minamahal, basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Romans chapter 12 verse 2, mga minamahal, and Romans chapter 8 verse 6, and Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6, mga minamahal. Ito yung mga minamahal, ano yung mindset dapat natin, mga minamahal, upang tayo magkaroon ng abundant life. Ano yung abundant living mindset na meron tayo? Sabi dito, mga minamahal, we have to set our things, yung affection natin, yung mga desires natin, mga minamahal, yung desires daw natin, huwag daw dito sa mundong ibabaw, mga minamahal. Romans chapter 12 verse 2, mga minamahal, sabi dito, do not conform to the pattern of this world. Amen? Do not conform to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? Dapat maging iba daw tayo, mga minamahal, sa lakad at takbuhin ng sanlibutan ito o ng mundong ito, mga minamahal. Magiging iba dapat ang ating takbuhin, ang ating mga lakad bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa Tagalog na lamang po, praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, ang bersikulo ay 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano daw mga minamahal yung advantages na hindi tayo magsisiayon sa sanlibutan ito? Sabi na ba kasulatan mga minamahal, huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi, sabi ng malapay noon, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kailangan maging iba daw mga minamahal yung ating kaisipan sa kaisipan ng sanlibutan ito. Bakit daw mga minamahal? Bakit kailangan maging iba ang ating kaisipan sa kaisipan ng sanlibutan ito mga minamahal? Kung ang sanlibutan ito ang kaisipan nila ng kaginhawaan mga minamahal ay kaginhawaan sa mga material na bagay, sa atin mga minamahal, ang ating kaisipan o pangunawa ng kaginhawaan mga minamahal ay kaginhawaan sa ating spiritual na pamumuhay. Amen? Doon natin mapapatunayan o makikipapakita mga minamahal ang kaibahan ng ating pag-iisip. Ano mga minamahal yung advantages ng pagkakaroon ng kaibang kaisipan? Upang sa ganon, sabi dito, ay mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Dahil kung parehas ang kaisipan mo sa kaisipan ng sanlibutan ito, you cannot discern and you cannot decipher what is good and what is evil. Dahil parehas, mga minamahal, ang kaisipan mo sa sanlibutan ito, hindi mo na makikita alin ang tama at alin ang mali. Dahil lumalakad ka na, ang kaisipan mo na ay ayon sa sanlibutan ito, you cannot discern. Hindi mo na makikita, hindi mo na mararamdaman, mga minamahal, alin ang tama at alin ang mali. Alin ang kalugod-lugod at kaaya-aya sa malapay noon. Pero kung iibahin mo ang kaisipan mo ayon sa kalooban ng malapay noon, ayon sa kaisipan ng ating pinakamalapay noon, mga minamahal, makikita mo ngayon alin ang tama at alin ang mali.
Amen? Kaya tayo mga tunay na mga Kristiyano, mga minamahal, binigyan tayo ng conviction. Binigyan tayo ng discernment ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? To discern things na nangyayari sa sanlibutan ito, mga minamahal. Kung ang mga kaganapang yan, mga bagay na yan na nangyayari o ginagawa ng sanlibutan ito ay naaayon, tama ba sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon? The Spirit will speak through our conviction. Amen? Amen. The Spirit will talk or will speak through our conviction. Bakit? Dahil nanananahan ang Espiritu ng Malapaynon sa ating mga puso. So kung convicted ka sa isang bagay, conviction ka sa isang bagay, mga minamahal, halimbawa, pinilit ka ng katrabaho mo. Punta tayo sa ganito, may Thanksgiving ang ating kumpanya. Sige na, makiisa ka naman. Huwag ka naman masyadong OA sa faith mo. Okay lang yan. Kahit na pumunta ka lang doon, kahit na umupo ka lang doon, kasi attendance is a must, mawawalan ka lang 100,000. Oh, sabi ni boss, ganito. No? Grabe yung pressure ng sanlibutan, mga minamahal. Pero dahil kaiba ang kaisipan mo, mga minamahal, nadidiscern mo what lies ahead. Amen? Magkakaroon ka ngayon ng conviction, mga minamahal. Kahit na napakaganda yung mga namumutawi sa kanilang mga bibig, you can see what lies ahead. You can see the danger of going there. Amen? Amen? Madidiscern mo na pag pupunta ka doon, maaaring matukso ka. Maaaring magkulang ka ng panalangin, mga minamahal, akala mo'y tubig yung iinumin mo, hanggang sa iba na yung naiinom mo. Nagkasala ka na. Lalayo na yung espiritu ng malapay sa puso mo, mga minamahal. But before that, prior to that, dahil anak ka ng malapay noon, the Lord's giving you conviction. Nako-convict ka na, mga minamahal. So if we are convicted to do, mga minamahal, something, huwag nating gawin. Because it is the Holy Spirit that is talking to us. Everybody shall praise the Lord. There is this importance of being sensitive sa espiritu ng mahal na Panginoon. He speaks through our conviction. Kung nararamdaman mo at pinapakita ng mahal na Panginoon the danger that lies ahead sa isang sitwasyon o sa isang decision na iyong gagawin, mga minamahal, you follow the leading of the Holy Spirit. Everybody shall praise the Lord. Kung kulang tayo, mga minamahal, sa discernment, mga minamahal, kung kulang tayo sa wisdom na hindi natin maunawaan, mga minamahal, there are the elders of the church. Sabi na ba ng kasulatan? Magpa-counsel tayo, mga minamahal. Magpanalangin tayo, mga minamahal, sa mga elders of the church. Sa pangunat panalangin na ating ginagalang mga pastor. Bibigyan tayo ng karunungan. Bibigyan tayo ng wisdom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. That's the beauty of having a great and wonderful Christian family. Amen. May mga tao mananalangin, may mga taong susuporta, may mga tao, mga minamahal, na patuloy na mag-i-encourage sa iyo. Unang-una, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pangalawa, ang mga itinalaga ng ating mahal na Panginoon, na pangasiwaan tayo sa ating pananampalataya, ang ating ginagalang mahal pastor. Amen? The Mel family, mga workers na itinalaga ng mahal na Panginoon sa iba't ibang outstations. There is a reason why the Lord created a hierarchy and an order in His church, mga minamahal. Upang sa gayon ay tayo ay magabayan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa gayon ay hindi tayo mapalayo sa hangarin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo ay magkaroon ng lubos, mga minamahal, na kaginhawaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa awitin kanina, thank you for giving to the Lord. Sinong pinapasalamatan natin, mga minamahal? Una, nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil pinagkalooban tayo ng man of God. Ang tao ng Diyos na nanalangin para sa atin, mga minamahal. Kanilang isinakripisyo ang kanilang buhay, mga minamahal. Hindi inisip, mga minamahal, ang kaginhawaan dito sa mundo. Ang inisip nila, mga minamahal, tayo ay magkaroon ng kaginhawaan sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sino, mga minamahal, ang umaani ng mga pagpapalang ito? Mga minamahal, dahil sa kanilang pagsasakripisyo, mga minamahal, tayo, bawat isa sa atin ay may mga patuto, mga minamahal, na ihahayag, mga minamahal. Kaya tayo nagpapasalamat sa kanilang buhay. Hindi tayo matatapos sa ating pasasalamat, mga minamahal, na pinagkalooban tayo na ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal. Ang kanilang buong sambayanan, mga minamahal. Bagamat, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay humaharap sa mga pagsubok. Subalit alam natin, mga minamahal, tapat ang Diyos sa atin, mga minamahal. We can still have an abundant life in the midst of trial. We can still have an abundant life in the midst of sickness and diseases. We can still have an abundant life in the midst of hardship in this world. Merong abundant life na pangako ng ating dakilang Diyos. Ang gawin lang natin ay patuloy na sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong tumigil na sampalatayanan ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil yan ang pananampalataya. That is what faith is all about. It is the substance of things that is hoped for. The evidence of things that are unseen. Bagamat hindi pa natin nakikita, mga minamahal, maari may mga pangamba, mga minamahal, subalit kung mananatili natin sampalatayanan, mga minamahal, alam natin yan ay ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad tayo na tayo napabilang sa Baleen Ministeryong ito. Sa mga baguhan, mga minamahal, hindi po tayo nagtataas ng mga tao dito.
Wala tayo ibang tinataas dito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, we just give double honor and respect and recognition to those people, mga minamahal, na nag-suffer. Mga tao, mga minamahal, na ipinagtrabaho, mga minamahal, nagsumikap upang tayo, mga minamahal, ay turuan sa ating pananampalataya. Amen? Wala tayong ibang hinahangad dito, mga minamahal, kundi tayo lahat ay maging mapagtagumpay, magkaroon ng kaginhawaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang tunay na kaginhawaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon is to have the fruits of the Holy Spirit. Those are the real abundance. If you have the 9 fruits of the Holy Spirit, huling talata na lang, mga minamahal, Galatians chapter 5, praise the Lord, hallelujah. 22 up to 23, praise the Lord. And sa Tagalog na lamang po, Romans chapter 8, 33 and 39, maganda na po ang timang mga awit, mga manunugtog, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, ang talatay 22 at 23. Ito po ang nakasulat. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaalaman, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Praise the Lord, hallelujah. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 33 hanggang 39. Sino ang magsasakdal ng anumang laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang sa kanan ng Diyos, na siyang namamagitan dahil sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ng tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi ang lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan Praise niyang the Lord. sa atin ay Hallelujah. umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang na hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Yes, Diyos Lord. Hallelujah. na na kay Kristo Jesus na Panginoon Palakpakan po natin ang Amen. ating pinakamamahal na Panginoon. Everyone shall praise the Lord. Narito kapag meron tayong bunga ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, we have an abundant life in Christ. Everybody shall praise the Lord. At ano yung mga bunga ng Espiritu na yan, mga minamahal, kung meron tayong pag-ibig, palakpakan natin ating dakilang Diyos. Amen? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Palapakan natin ating dakilang Diyos. Kaya kung tayo ay sagana, mga minamahal, sa bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, kahit na walang mga material na pagpapala, mga minamahal, we still have a wonderful and abundant life. Amen? Praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Amen? At dito sa huling talata, mga minamahal, sino makapaghiwalay sa atin? Amen? Dahil may pangako, mga minamahal, na kaginhawaan sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon, wala daw makapaghiwalay sa atin. Amen? Dahil unang-una tayo ay inibig ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen? Hindi daw tayo ang hihiwalay, kundi walang makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya kung ating iisipin malalim, mga minamahal ng mainam, amen? Sa talatang ito, walang makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung tayo lamang pagbabasehan natin yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, maaring madali tayong humiwalay. Amen? May pagsubok, hindi man natin nakamit ang mga panalangin, maaaring mag-iiba yung pag-ibig natin. Mag-iiba yung timpla ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon, sino ang makapaghiwalay sa pag-ibig sa atin ng ating mahal na Panginoon Kristo? Amen? Praise the Lord. Saan papasok yung pananampalataya dito, mga minamahal? Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, that is faith.
Pananampalataya, mga minamahal, ang sinasabi dito, mga minahal, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, kataas-taasan man yan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, Jesus na Panginoon natin. Palakpakan natin pinakamahal na Panginoon. Kaya ating sampalatayanan, mga minamahal, na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayong lahat ay sama-sama nahaharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yan ang ating pananampalataya, yan ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Ating pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo pinagkalooban ng kaginhawaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinaunawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon anong tunay na kaginhawaan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Awitan natin ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Ang katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Yes, Lord, kaya papulit pagsambay alay sa'yo. Minsan pa, praise the Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Praise the Lord, hallelujah. Ang katapatan mo. Habang tayo maawit, mga minamahal, ating mo tinatawagan kung may mga bisita, praise the Lord. Inaanyayahan po namin kayo lumapit sa harapan. Tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, praise the Lord. At sa lahat ng mga datihan, tayo patuloy na magpuri, makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Yes, Lord. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga pangako mo'y iyong kaso, tinutuon. Tapat ka sa buhay kaso, hallelujah. Tapat ka, O Diyos, sa aming mga Panginoon. Dakila ka, puri ka, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagkatapat, mananatili ang iyong katapatan sa mga sabi, mga Panginoon. Hallelujah. Sinasampalatayanan namin, mga Panginoon, ang iyong katutihil sa mga sabi, mga Panginoon. Hallelujah. Lagi kang tapat, mananatili kang tapat sa mga sabi, mga Panginoon. Lord Jesus, sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituloy. Yes, Lord God, ang mali ko nga, manumbalik ka. Minsan pa, sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking kasogan. Yes, Lord God, hallelujah. Ang mali ko gawa, manumbalik ka. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa mga salita, mga Panginoon. Hallelujah. Ang katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaaw sa puso ko. Yes, hallelujah. Ay mapuri, hallelujah. Alay sa'yo. Pinirati natin ang Diyos.
Praise the Lord. Sa lahat mga bisita, mga minamahal, kayo ay mapalad dahil may pangako ang ating dakilang Diyos na nag-iintay sa bawat sa atin, mga minamahal. Ano man ang kalagayan ninyo, mga minamahal, ano man ang karamdaman, meron kayo, mga minamahal. Malinaw sa salita ng ating dakilang Diyos, may kaginhawa ang ipagkakaloob ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa lang ang hinihiling ng ating dakilang Diyos, ang tayo patuloy na sumampalataya sa Kanya. Tayo ay maniwala, mga minamahal, na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo na bayubay para sa ating mga kasalanan. Ating sampalatayanan, ang kanyang dakilang pangalan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At gaya ng ating napag-aralan, mga minamahal, kailangan natin unahin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kailangan natin lumago sa kaalaman natin, sa biyaya at karulungan natin sa mahal na Panginoong Kristo. At lahat yan, mga minamahal, na mga kaginhawaang pangako ng ating dakilang Diyos ay sa atin magpakailan pa man. Lalo tigit, mga minamahal, ang kaginawa na ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. The greatest gift that the Lord has given us is the gift of eternal life in heaven. Amen. Upang ating pong lubos na maunawahan ang kahalagahan ng ating gagawin sa hapong ito o sa gabing ito, mga minamahal, narito po ang ating beloved preacher, Ralph Blanco, mga minamahal, upang ipaliwanag ang kahalagaan ng ating lubos na pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you po, beloved choir, beloved musicians. Praise the Lord. We love you all, but as Jesus loves you more. Once again, happy 20th Church Anniversary dito po sa dako ng Santa Maria, Bulacan. On behalf of our beloved pastor, ipinapabot po na ating ginagalang mahal pastor, maging sa buong sambayan po na ating ginagalang mahal pastor, ang kanilang pagbati po sa inyo ng happy 20th Church Anniversary. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, our beloved Minister Phil. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, amin na mahal. Lahat po sa ikaw ng hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal. Pinapakapalad po natin, amin na mahal, na patuloy na nasa pangangalaga ng totoo propeta ng ating dakilang Diyos, kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, with all beloved children, amin na mahal, upang tayo po, amin na mahal, ay lumago sa ating pananampalataya. Amen. At sumagana sa lahat ng bagay, higit sa lahat sa spiritual. Amen. Praise the Lord. Upang hindi po tayo mawawalay sa ating mahal na Panginoon, sapat itong ating pagsasama ito, isang pamilya ng ating mahal na Panginoon ay patungo na sa langit. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon na siyang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Iiwanan po natin ang daigdig na ito na napakagulo, maminamahal. So, habang tayo po narito, maminamahal, tayo po ay magkaroon ng masaganang buhay. Katulad sa ating pinag-aralan, maminamahal, praise, angkinin po natin yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay palaging nasa presensya ng ating mahal. Sa mabaguang narito po, maminamahal, pinagpala kayo sa lahat ng pinagpala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po, maminamahal, hindi lang po basta kayo ay bunta naman, lilipat ng reliyon o ano, hindi po yun, maminamahal. Kikilalanin niyo po ang totoong Diyos na lumikha po sa inyo at nagmamahal sa inyo at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa inyong kaligtasan. Amin na mahal. At kapag patuloy niyo pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon, amin mahal, langit at buhay na walang hanggan ang ating tutunguhan. 4 na reglamento ng kaligtasan, amin na mahal. Yan po ay una, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo. Amin naman, nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa po, ito po ay pagsisisi, pagtalikod sa buhay ng makasalanan. Ayaw mo na magkasala muli, ayaw mo nang bumalik sa buhay ng makasalanan. Amen. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon, ikaw po ay talagang gusto mo nang mabuhay ng matuwid, banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, amin na mahal, tutulungan ka, gagabayan ka, iingatan ka ng ating mahal na Panginoon at panatilihin ka sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, amin na mahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, magsisi, pagkatapos magsisi, yan po ay lakipan mo ng aksyon, magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa tubig. Katulad ng ginawa ng ating mahal na Panginoon Kristo doon sa ilog ng Jordan. Siya po ay nagpabautismo upang sundan po natin ang yapak ng ating mahal na Panginoon. Bagaman ang ating mahal na Panginoon Kristo ay walang kasalanan, mga minamahal, ginawa niya po ito upang maging halimbawang ating tutularan. Tularan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo nagpabautismo sa ilog ng Jordan. Gayon din po ang ating gagawin ngayon, mga minamahal. Right after the service, mayroon po tayong water baptism. Babautismohan kayo, mga minamahal, para sa ikapapatawad ng inyong makasalanan. Amen. Praise the Lord. Pangatlo, pang-apat, ang bautismo ng Espiritu Santo, ang
sa ating mahal na Panginoon na po ang magsasagawa. Pagkatapos yung mabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, maminamahal, papasok sa inyo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kayo maging tunay na anak ng Diyos, maminamahal, at antayin niyo po yung bautismo ng Espiritu Santo. Darating po yan sa inyo, maminamahal. Praise the Lord. Patuloy kayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagat anytime magbabalik na ang ating mahal na Panginoon. Sobra pong gulo na ang mundong to, maminamahal. Hindi na po magtatagal at babalikan na tayo, kakaunin na tayo, susunduin na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailan maging handa. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Tanggapin niyo po ngayon ang ating mahal na Panginoon, inyong sariling tagapagligtas sa magitan po ng panalangin ito. Taas niyo po ang mga kamay. Kasama po ang taos sa pusong pagsisisi, mga minamahal. Sumunod po kayo sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala't kahit isa, subalit ang ating mahal na Panginoon, isang tunay na Diyos ng pag-ibig, mapagpatawad na Diyos. Anuman ang ating naging masamang buhay, likhong buhay, maminamahal, kakalilimutan lahat yan ng ating mahal na Panginoon sa magitan ating taimtim na pagsisisi. Sabihin niyo po sa ating mahal na Panginoon, sumunod po kayo, maminamahal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo. Simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo ko, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kami po, maminamahal, ay mananalangin para sa inyo. O po, dakila naming Diyos, sa mga banal. Narito po ang mga tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Pinagpala mo ang mga anak na naligawan, mga tupa na ngayon, nanumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal na Pastor Evangelist Valdez, Father Beda, patawarin po sila. Isulat mo ang kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano, tunay mong mga anak, tagapagmana ng buhay na balagan, at iligtas po rin po lahat na kalamal sa buhay, mahal na Panginoon. Pangawakan mo sila hanggang sa anong pagbabalik, mahal na Panginoon. Sama-sama kami sa piling mo sa buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Magpatuloy po kayo, maminamahal. Narinig niyo po ang mga pang-uusap kami kanina sa pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pinangangalagaan tayong lubos, maminamahal, na hindi po tayo mawawalay sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ganun ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Sa lahat ng bagay, kayo po ay pagpapalain. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangako ng ating dakilang Diyos. Basta wag lang tayong mawawalay sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mananatili tayong mga tunay na mga anak ng Diyos, maminamahal. Praise the Lord. Napakapalad natin. Amen. Praise the Lord. Sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Who can separate us? Wala kailanman makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. May totoong pastor na nilagay ang ating mahal na Panginoon pong manalangin araw at gabi upang hindi tayo mawalay sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Iniwanan ng lahat. Amin naman. Sama ang buong sambayan, inaalagaan tayo araw at gabi. Alalahanin po kami na mahal kung gaano po tayo ka-precious sa harapan ng ating mahal. Huwag po tayong may maligpos maminas sa ating paglilingkod sa ating mahal. 20th anniversary, 20 years ang gawain dito sa Santa Maria at sa iba't ibang mga lugar pa sa buong mundo, maminamahal. Talagang patuloy na pinangahawakan, pinalalago ng ating mahal na Panginoon dahil may mga totoong nagbigay ng buhay sa ating mahal na Panginoon, ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. And all the beloved children, maminamahal, praise the Lord. Tayo po'y manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah. Napakapalad po natin, hindi lang po tayo nagbibilang ng maraming taon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bagkus, lalo po tayong pinatatatag. Lalo po tayo, maminamahal, lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Katulad ng ating pag-aaral kanina, lalo po tayo nagiging katulad ng ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Hallelujah, sa kabanalan, sa lahat ng bagay na kaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Lalo po tayo, maminamahal, nagiging sakdal habang tayo po'y patuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo, maminamahal, anuman ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon.
Magsisipo muna tayo mga minamahal bago po natin hilingin sa ating dakilang Diyos ang ating mga prayer request. Hallelujah, hallelujah. Dakilang naming Diyos, mga banal, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nato kami sa iyong banal na paanan, sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang, na Malapastor, Evangelist, Waldes, Brother, Medder, Anti-Prophet, Malapaynoon. Nagkukulang kami minsan sa iyong harapan, Malapaynoon. Nagkakasala, lumalayo sa iyo. Subalit na riyan, hindi kilang kahapagan, palagi mo pinapaalala sa amin na minamahal mo kaming lubos. Na ayaw mo kaming mawawala sa iyong presensya, Malapaynoon. Na patuloy kaming lalago sa iyo, sa kaalaman sa iyo, sa pagmamahal sa iyo, sapagkat lubos mo kaming minamahal. Ayaw mo kaming mawalay sa iyo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong pagkukulang, mga pagkakasala, mahal na Panginoon. Forgive each and every one, Father dearest. Hallelujah, nagsumma mo kami sa iyo, mahal na sa kanang amin, wala pa kami magagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah, minsan ang paghihina, nariyan, sumalit ikaw ang aming kalakasan, patuloy sa unang dalangin, aming kagalang-galang, mahal na Pastor. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lubos ang ating pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nagkaloob ang ating dakilang Diyos ng mga totoong magulang sa mahal na Panginoon. Beloved children, iniwanan ng lahat, mga minamahal. At akalang buhay nilagak na upang pagsilbihan tayo, pagsilbihan ang mga tunay mga anak ng Diyos. Pangalagaan ang mga tunay mga anak ng Diyos na kahit isa ay walang mawawalay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ipatong natin isang kamay sa ating ulo, mga minamahal. Lihas po natin ating mga isipin po natin ang ating kagalang-galang na Malapastor, the end-time prophet of our loving God, our beloved Pastor Evangelist Buddhist Brother Meda, naglehas po sa ating mga minamahal, maging sa ating mga loved ones, hallelujah, at umaang masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo man yan, mga minamahal, hallelujah, kainaan, mga panlalamig, panlulupaypay, lahat ng uri ng masamang espiritu, mga minamahal, i-cast out po natin, banggitin po natin, palayasin natin, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, vainglory, pride, lust, covetousness, materialism, mga panlalamig, palulupaypay, kasaw, 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 in the mighty name of Jesus, be healed, be healed, be healed, from soul right now, fights begun, panlalamig, lumayos ka, palulupaypay, cast out, in Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Purihin ang ating mahal na minamahal. Praise the Lord. At bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, sapat lahat, minamahal, ayon sa ating napag-aralan, pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Pinanghawakan mo na. Amen. Ano man ay makailingan sa ating mahal na Panginoon, hindi ka na mag-aalinlangan kung bibigay ba o hindi. No. Amin na mahal, pinanghawakan na po natin. Nandyan na, pinahawakan mo na. Amin na mahal, ayon sa ating pag-aaral, amin na mahal. So, pinagtatrabaho din natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa 20 years na inabot ng ating banal na gawain Santa Maria, mga minamahal, pinagpala mga tunay mga anak na Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po sisigaw at the top of our voices. Amen. Praise the Lord. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa 20 years na pinagkaloob dito ng ating mahal na Panginoon. At hindi lang po yan, mga minamahal, magpapatuloy tayo hanggang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon sama-sama sa buhay na walang hanggan. Isisigaw po natin buong lakas at lulukso po tayong 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon for the victory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palaging pagtatagumpay ang pinaglaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Napakasarap maging tunay na mga anak ng Diyos. Amen.